doon sa warehouse. Tayo dyan. Paano tayo? Sticker lang. Ano yung sticker? Ano yung sticker? Ganun pa rin, marami sticker tayo. Sabihin kami yung sticker. Saan ako pipirma dito? Sir Kamay. Hello, good morning po sa ating mga paps. Biyahe tayo ngayon. Ngayon po ay Miyerkules na alas 12. So, may time tayo para mag-vlog. Hintay tayo doon sa mga booking na maganda-ganda. Pagdating mga alauna, tsaka tayo mag-a-accept ng booking. Pero sa ngayon, may oras tayo para mag-vlog. So, subukan natin mag-vlog dahil medyo matagal-tagal na rin po ako hindi nakakapag-vlog. So, pag-usapan lang natin tungkol sa mga ratings. So bakit nga ba mahalaga ang rating sa isang delivery rider o kaya driver sa mga sasakyan? Kasi para sa akin napaka-importante ng ratings mo, kasi kung halimbawa mababa yung ratings mo, malamang yung mga bookings na dumarating sa iyo mabababa rin at medyo hindi rin kagandahan. Kasi ranas ko po yan na dati maganda yung ratings ko, kaya pag may dumating dati na mga magandang booking na-accept ko agad, hindi katulad ngayon na medyo bumaba yung ratings natin. Nangyayari leave disorder, laging leave disorder. So siguro na naranasan nyo na rin ngayon yan, yung mga booking na ganyan. So isa-isahin natin kung bakit pumapangit yung ating rating. So unang-una, ang malaking factor diyan bakit bumababa yung ratings natin, kahit magaling naman tayo mag-drive, maganda tayo makitungo sa mga customer, so masyado tayong matulungan din naman. So hindi ko alam kung bakit bumababa yung ratings ng iba, pero sa akin, karanasan ko talaga bumababa siya dahil mayroon nagka-cancel. So either kung halimbawa yung mag-cancel ikaw o kaya yung si customer, hindi mahalaga yung kung sino nag-cancel. Ang mahalaga lang sa kanila, may canceled ka. So yan po yung napakasakit na minsan sa akin, kasi hindi ako nagka-cancel talaga, sa totoo lang. Hindi ako nagka-cancel ng order unless naplatan ako o kaya yun yung mga factor na kailangan talagang i-cancel. Yun lang talaga yung kila-cancel ko. Pero yung sabihin dahil maarte ako o kaya yung ikakarga ko medyo basa, hindi talaga ako nagka-cancel, kasi alam ko nga na yung cancellation kasi ayan yung pinakamalaking factor para bumaba yung ratings natin bilang mga driver. So ayan, minsan may one instances nga na may booking na maganda in-accept ko, tapos mamaya kinancel. So siyempre kinancel, wala tayong magagawa doon kasi hindi naman natin hawak yung isip nila. And then mamaya nag-pop up na naman sa ano natin, sa application natin, ganun at ganun pa din yung booking na yon. And then all of the sudden pinagmasdan ko talaga siya, hindi lang siya mga 30 times na nag-pop up dun sa ano ko. So ibig sabihin meron talaga ng lolo ko dun sa mga sa application nila, alam mo na intention lang talaga nilang i-accept tapos i-cancel. So parang iniisip ko na siguro nagti-trip lang siya, pero sa akin kasi bakit kailangan niya mag-trip, di ba? Kung matino siyang tao. So siguro hindi ko rin maisip, baka malikot lang siguro yung isipan ko, kasi minsan may mga driver din na parang naghihiganti sila sa kanilang rating. Parang gusto nila pare-parehas na rin mga buy rating. So sorry doon sa mga medyo malikot lang isip ko, pero hindi ko maiwasang isipin bakit gano'n, bakit kailangan nilang mag-book tapos i-cancel, tapos mag-book tapos i-cancel. So napakahirap nung ganung so kaya dapat doon sa mga driver, aware tayo doon sa mga ina-accept natin. Pagmasdan muna natin, hindi porket malaki yung bigayan, ika-accept na lang, tapos ika-cancel lang pala. So lugi talaga tayo. Ayan yung una-una, yung cancellation. Although malaking bagay din yung yung sa mga customer na mag-rate sa'yo. So isa rin yun sa factor, pero sa akin kasi personally naranasan ko na hindi siya masyado malaki yung factor niya. So yung cancellation talaga yung pinakamalaking factor ni Lalamove. So ayan yung mga dapat natin tandaan bilang isang mga driver na gusto natin kumita. So yan po yung isa mga dapat natin tandaan. Kaya sa akin, pag halimbawa konti lang naman diferensya at hindi na cancel talaga yung booking, tinatyaga ko talaga siya, maiwasan ko lang talaga yung cancel, kasi naranasan ko na yan na napakaraming magagandang booking tapos nag-leave disorder. Katulad ngayon, yung ratings ko dati is 5.65, ngayon is 5.5 na lang. So pero sa totoo lang hindi ako nagka-cancel niya na personally. Siguro mga 3 buwan na hindi ako nagka-cancel talaga.
pero bumaba yung ratings ko. Tapos gusto ko rin ipaalam sa inyo na napakarami natin mga driver. Siguro comment kayo doon sa baba na pag nakikita ko doon sa mga nagsasama-sama kami mga driver, tinatanong ko sila, kumusta yung ratings nyo? Sabi niya, isa lang ang sagot nila, ayan, pababa ng pababa daw yung ratings sila. So sa akin, hindi ko lang na i-confirm na bumaba yung aking ratings, kundi nalaman ko talaga na pababa talaga halos lahat ng ratings. Ang mayroon lang magandang ratings yung bagong pasok na bagong recruit. So kadalasan talaga sa mga nakakausap ko sa pag nagdi-deliveries ako o kaya kikita-kita kami, tinatanong ko, bago ko ba gaano ka na ba katagal sa Lalamove? Sabi nila mga bago. So asahan natin yung mga Lalamove driver ngayon, mga karamihan sa kanila mga baguhan, kasi yung mga matatagal na siguro syempre hindi nila natagalan yung baba ng rates ni Lalamove. So yan pa, pag-usapan natin minsan yung mga baba ng rates ngayon ni Lalamove, pero in the meantime usapan lang muna natin yung ratings, kung paano nga ba nakaka-apekto ito sa ating mga accounts. So wrap up lang natin kung ano yung mga dapat natin tandaan. Dapat po maganda yung ating ratings para maganda rin yung ating makukuhang bookings. Ayun lamang po, hindi katulad yung at mga dapat nating dapat iwasan din natin yung makipagtalo sa mga customer kung maliliit na bagay lang naman. So tayo na magpakumbaba, kasi ako ganun halimbawa medyo mainit ang ulo ni customer, hindi ko sinasabayan, so hindi na ako sumasagot. Tinutulungan ko na lang sila maibaba ng mabilis para maalis lang ako doon sa lugar na yun. Ayan yung technique ko, hindi ako talaga nagbababad doon sa mga so hindi ako pumapatol sa mga ganun, mga negative vibes, kasi karamihan ng mga customer, lalo na kung alam nyo na yung may mga apelyido ng mga 2 o 3 lang yung so napakahirap yan, napakahirap na ispilingin minsan yan. So para silang may sariling mundo, hindi katulad sa ating mga Pilipino na tayo palangiti pa, sila hindi talaga sila palangiti. So ayan lamang po, maraming salamat po sa inyo, at kung halimbawa nag-enjoy po kayo sa ating vlog, sana po ay pindutin nyo na yung hit the bell po, and then subscribe din po. Maraming salamat po, at ingat po sa ating lahat mga paps and mga customer. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Iyan po lamang po, maraming salamat po ngayon sa mga nanood, and thank you po sa ating lahat. TY, and ingat po.